Isang magandang hapon sa inyo, CMU community. Ako po, si Chris Tentatel ng CMU iConnect at kasalukuyan po tayo ngayon nasa loob ng CMU Hall na kung saan ginaganap ang isang seminar patungkol sa pagpapalawak ng kaalaman ng kooperatiba sa buong Malabon. Ito ay inorganisa ng School of Graduates ng Studies, Doctors in Public Administration o DPA at ng City of Malabon Cooperative Council. Iba't ibang kooperatiba sa buong Malabon ang dumalo sa nasabing programa na may temang Strengthening and Empowering Cooperativism of Malabon City through benchmarking best practices and success stories. At kanina nga po bumisita rin ang ating city councilor na si Leslie Ambao at nagbigay din ng isang inspirational speech. At ang seminar na to is layon nito na palakasin pa ang kaalaman at kasanayan ng mga kooperatiba pagdating sa larangan ng leadership, cooperative project, and development assistance. Makikita po natin ngayon na kakatapos lamang po ng photo op ng certificate. Huwag nang gumalaw. At ngayon at para sa iba pang mga detalye, atin naman po makakasama si Ma'am Lucia G. Furo, ang National and Regional Cooperative Development Council. Ayan. Ma'am Lucy, magandang hapon po Ma'am Lucy. Ma'am Lucy, question lang po, paano ang mga ganitong programa ng LGU ay nakatutulong sa pagpapalakas pa ng mga kooperatiba within sa Malabon? Okay, ang cooperative sa ating local government unit through the Cooperative Development Office, nagkakaroon po tayo na yung tinatawag na creating public view para sa pamahalaan sa tulong ng kooperatiba. Kasi ito yung tunay na nagbibigay daan para sa communities, yung ating mga mamamayan, na maramdaman ng maayos ang serbisyo sa baba. Kasi ang kooperatiba is built on yung tinatawag po nating ethical values of honesty, openness, self-help, at saka yung amin pong caring for others. So dito po, yung tinatawag nating through Christianity into action is put into cooperativism. So mas marami ang nagtitiwala kapag ang programa ay idinadaan ng local government unit sa kooperatiba. Kasi lubusan itong makakapagdulot ng tinatawag na pagsisikap sa community at ine-empower natin ang ating komunidad, hindi lamang sa demokrasya, kundi pati sa peace and order. Kasi ang kooperatiba ay demokratiko, kaya yung peace and order development sa community, mahahawaan siya ng participation. So, isite ko lang yung ginawa namin sa, yung tinatawag namin dito sa Ermita, Manila. Marami po tayo dyan yung mga batang kalye, yung mga snatchers, yung mga drug addicts, no? Na kung saan nung panahon ni dating Presidente Duterte ay pinaguhuli yung mga drug addicts at sila po ay kailangang, ano ba yung tawag nila doon na to the point na nagkakaroon ng killings. So yung natatakot ang mga taong drug addicts kasi tao pa rin sila, hindi sila manok, ika nga. So ang ginawa ng ating kooperatiba, sila po ay tinulungan para magbagong buhay. Kasi karamihan po sa kanila, kaya sila na engage into drug addiction, wala silang kita, wala silang trabaho, as in wala. And they are kicked off from the family kasi sila ay nagiging problema ng pamilya. So wala silang choice kundi nasa lansangan. So isang NGO ang tumulong sa kanila at yung mga drug addicts humingi ng tulong dito at nakipag-partner po sila sa mga may mabuting kalooban, nagbigay po sa kanila ng opportunity magtayo ng isang shelter home. Una, 1 hectare of lot lang ang binigay sa kanila. Pagkatapos doon nila ginawa yung shelter para magkaroon ng transformation ang mga drug addicts na ito, yung mga the last, the least, and the lost ika nga sa community. So, pwede rin po yung magagawa sa Malabon City, no? Pero, dinaan nila sa kooperatiba. So, naniwala ang local government unit
na malaki ang maambag na kooperatiba sa community development and empowerment. So ngayon po, yung mga taong iyon, tinatawag po nilang kaibigan. And dinitox lahat yung mga anong tawag dyan, yung substance na nasa loob ng kanilang katawan. Sa atin kasi, ikukulong lang sila. Pero ito, ang ginawa ng kooperatiba, nagkaroon ng partnership sa LGU para sila ay ma-rehabilitate, pero sa ibang pamamaraan yung tinatawag na total human transformation. So una, social transformation, ikalawa, spiritual transformation, pangatlo, yung tinatawag na economical development transformation. So halimbawa ikaw, meron ka namang skills, tinatanong nila kung ano yung skills mo, tapos nakikipag-partner sila sa LGU at saka sa TESDA para mabigyan ng scholarship program yung mga batang ito. At pag sila ay nagkaroon ng skills development, magkakaroon sila ng legitimacy to be employed. Kasi pagka drug addict ka, ex-convict ka, no one would like to hire you, di ba? So nagiging problema ka ng local government. So dito, sila po ay nabigyan ng opportunity to develop their skills through TESDA. And then once they were already legitimized, meron silang opportunity to be employed. So nung na-employ sila, na sumali na sila sa kooperatiba, ang tawag po nila sa kanilang kooperatiba ay Kaibigan Multipurpose Cooperative. Na kung saan itong mga drug addicts na to na na-train how to construct buildings, sila din po ang nag-construct ng kanilang shelter where they manage the entire community. So yung total human development, yun ang nagagawa po ng kooperatiba sa local government unit. So yun po, maraming salamat po, Ma'am Lucy. Ma'am Lucy, yun lang po. Maraming salamat po, Ma'am Lucy. Yes po. So yun, Ma'am, sunod naman po natin makakausap si Ma'am Evangeline Mendoza Bunol, ang chairperson B Home Labor Multipurpose Cooperative. Hello po, Ma'am. So yun, magandang hapon po, Ma'am Evangeline. Regarding po dito sa seminar po natin, para sa inyo naman po is, ano yung kahalagahan ng pagpunta sa mga ganitong programa na nakatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman sa kooperatiba sa Malabon? Para sa akin, ang magandang naidudulot ng ganito para sa mga ka-co-op natin ay yung matutunan nila kung paano na nila dapat maikasakot-tuparan yung kanilang mga objectives sa co-op. Isa na rito kasi, lalo na sa bayan ng Malabon, tayo po may maraming bagong tayong kooperatiba na nangangailangan ng gabay ng mga naunang kooperatiba. Ganito rin po kami nung simula. Lagi kaming nag-a-attend kasi yan po ay isa sa commitment ng isang co-op member na mag-attend sa mga ganitong samahan, mga ganitong okasyon, para na sa ganon, nagkakatulungan po kami bilang isang kooperatiba. Maraming salamat po, Ma'am Evangeline. Sorry. Dito na po. Parang tanga eh. Ako ang magdidirect. So ayun, pagkatapos po natin makapag-interview is kasalukuyan pong nagbigay ang Chinese Chamber of Commerce ng mga supplies within sa bawat kooperatiba sa Malabon at inuumpisahan na po nila yung pamimigay nito.
mapipili siya. Sabi ko, ikilip yung interviewer eh. Teka lang, di pa Ito po, ang una pong ibibigay ko ay Arctic Air Ultra with Wi-Fi. Ayan na po. Sayo-sayo. Partner po sa sayo, partner. Sample. Sample. Ang una mga Air Ultra with Wi-Fi with air fryer. From Umedeco, Miss Jocelyn Martin. Ito na ang Arctic Air Ultra with air fryer. Thank you very much. Sino kaya susunod? From Damata. Damatay. Angeline Mamaril. Sige, Mamaril! Nanalo ko kayo na air ultra with air fryer. Nandun sa atin yung Chinese Chamber of Commerce and Industry Board. Next, another air, Arctic Air Ultra. Okay, from Bihon. Taas ang mga kamay sa Bihon. May letter Y sa pangalan. Mary Ann. Wala? Palakpakan ka dyan! Mahina, mahina! Sa mga palakpakan naman dyan! Okay na! Okay, ang kamalit, pinaswertihan. From LGU Malabon. From Peso. Taas ang kamay sa mga Peso. May letter I. Letter I, hindi ko na! Mary Kaisas. Ayun, ayun na. Ito na. May airport ka na. So yan at yan lamang po ang update mula rito sa CMU Hall. Ako po, si Chris Santatel ng CMU iConnect. Konektado para sa kabataang Malabueño.